Ibinalik ni Cory ang Meralco sa pribadong kumpanya at ibinenta ni Ramos ang tubig dahil lubog na tayo sa utang at hirap na ang bansa. Yan ang sinasabi ng iba. Pero alam nyo ba, meron tayong mga kasabay na bansa noon na dumaan din sa krisis. Pero hindi nila ipinrivatize ang mga pangunahing pangangailangan ng tao gaya ng tubig at kuryente. Tanong, eto na lang ba talaga ang solusyon? O baka naman, may mga taong mas piniling kumita kaysa maglingkod? Dahil ang dating serbisyo, ngayon ay negosyo na. Tara, pag-usapan natin yon. Patunay na hindi laging tama ang privatization. 1. Vietnam, dati mahirap, ngayon maunlad. Noong 80s, halos pareho lang ang Vietnam at Pilipinas, parehong developing, parehong lubog sa utang. Pero alam mo ba, hindi nila ipinagbili ang kuryente. Hanggang na ngayon, ang electricity of Vietnam ay government-owned. Tubig, nasa control pa rin ng kanilang mga local government. Resulta, mas mababang singil sa kuryente, mas malawak na access sa rural areas. Hindi ginawang negosyo ang serbisyo. 2. Bangladesh, hindi ganap na privatized, pero umunlad. Bangladesh, dati isa sa pinakamahirap sa buong Asia. Pero ang electric system, NILA, Bangladesh Power Development Board, ay kontrolado pa rin ng gobyerno. Ngayon, pumapalo na ang ekonomiya nila, nagiging manufacturing hub, at may kontrol sila sa presyo. Sa Pilipinas, bakit ganun? Tayo, binenta ang Meralco, binenta ang Manila Water at Maynilad. Ang tanong, gumanda ba ang serbisyo? Bumababa ang singil? O baka, lalong tumaas ang singil, laging may power interruption? Ang serbisyo, naging negosyo. Negosyo para sa iilang may kaya. Real talk. Hindi natin matatago. Hindi lang kakulangan sa pondo ang dahilan ng privatization. May mga tao sa gobyerno na mas inuna ang sarili kaysa bayan. Mabilis ang bentahan. Mabilis ang kita. Pero hindi long-term ang iniisip. Kaya ngayon, tayo ang nagbabayad ng mahal. Kung gusto mong mas maintindihan kung bakit ganito ang sistema sa bansa, at anong dapat nating malaman bilang mamamayan, i-follow mo na ang Now You Know PH. Kasi sa panahon ngayon, hindi lang dapat marunong, dapat mulat ka rin.